Magandang araw mga kamama. Oras na ng deep cleaning ni Kamama Pau. So yan, empty na yung ating room. Yan, empty na yung mga rooms. Natira lang yung mabibigat, iusod na lang natin. At dito natin pinaglalagay sa hallway. So yan, binuhat namin yan ni Kapapa. Kasi nga deep cleaning ng mga kamama. Lahat yan ay papalitan namin ng wax. At lilinisin isa-isa yung mga tables and chairs. So ito po ang trabaho namin pag summer. So ayan. May gulong naman yun. Napagod po ako kaya medyo nagpahinga ako. Kasi galing po ako nagtanim sa town ng mga puno. Tumulong po ka bebe. So itong si Kapa hakot ng mga gamit sa labas. Tinulungan ko ng konti. So mga kamama, yung floor na yan, nakita nyo medyo makintab pa naman, as in maganda pa. Pero kailangan nating palitan ng wax kasi nga, yearly nagpapalit kami ng wax. Lalong-lalo na kapag may mga hindi na siya pantay-pantay. At kapag ang wax ay worse na, kailangan na nating stripping. Babakbakin talaga mula sa yung pinaka-original na floor niya. Pero ngayon, ang gagawin natin, kakaskasin lang natin yung floor para medyo mag-fine siya, wala yung mga itim-itim, at lalagyan natin ng panibagong wax. So, hindi po yun stripping, bali scrubbing lang po. Pero may mga couples of room po ako na i-stripping, talagang babakbakin namin ang wax. Pero ito, linis lang, scrub lang, para yung mga itim-itim pumantay kasi nga medyo makintab at medyo maganda pa naman. Malalaman po namin kung kailangan na po siyang stripping, bakbakin. Tambak ang gamit natin sa labas. Pero sadly, may magtatrabaho sa aking school for 10 days. Hindi po ako makakatapos ng maaga. Kasi itong room na to gagawin, hindi ko alam kung ano. Bali, 4 na room yung hindi natin matitira. Kasi may maggagawa dito, tsaka sa mechanical marami. So mag-stop po tayo ng 10 days. Kaya naruwin yung schedule ko sa pagdi-deep cleaning. Natin ang gulong para easy to push. Yan. Wow! Hindi natin kaya. Okay, yan, may gulong na. Para ipupush na lang. See? Itong isa, cabinet ng guro, may gulong naman. Hilahin na lang natin. Uy! So, yan. Push natin. Ako. Mukhang nakalak. Masisira yung door masyado. Isan na po natin. Ready na po siya sa pag-scrub at tatanggalin natin yung mga yan, nakita niyo yung mga itim-itim na yan? Yan ang i-scrub natin. Ibababad natin sa chemical na pang tanggal na mga ano. Kasi pag last day of school, last week of the school, maraming mga pintura ang ginagawa ang mga bata. So nagkakaroon ng mga itim-itim yung floor. So yan ang ating i-scrub. Mga kamama, ang style ko pag naglilinis ako, inuuna ko yung taas, pababa. Tapos lahat ng mga tables and chairs, mga tops, pinupunasan ko na yan bago ko ilabas yung aking mga kagamitan, bago ako mag-stripping. Para pagkatapos ko mag-stripping or mag-scrubbing, at tapos na yung floors, lahat ng gamit ko na punasan ko na, ibabalik ko na lang. So that's it. Tapos na. Kasi kapag ang ginawa ko, buhat muna, labas lang ng gamit lahat,
marami pang mga dumi yun. Ngayon pag binalik ko dito, at dito ako maglilinis, maghuhulugan pa yung mga dumi. Pero pwede ko rin namang gawin yun, yung paglilinis ko sa labas. Kaya lang, mahirap kasi dikit-dikit na siya. Dikit-dikit na siya. So, mahirap kumilos. Pag dito ko pa siya pupunasan isa-isa, bubuhatin ko pa, lalagyan ko pa sa isang pwesto. So, kapag mas maganda, yung nandyan pa lang siya, linisin ko na lang muna yung buong loob, pati lahat, bago ilabas. And then, that's it. Labas na. Natapos ko na lahat yung mga gamit. So, floor na lang. Hindi pagkatapos ng floors, ipasok ulit ang mga gamit. Tapos na. Sarado na. Oh, hindi na pwedeng papasok. Pagka malapit nang pumasok yung mga teacher, touch up na lang kung may mga alikabok. Yun lang. Pero ngayon nga, ang kapapa natin ay magkakapasok. Kaya ang nangyari dun sa 3 rooms, hindi ko pa nalinis yung mga tables and chairs. Kasi kailangan ko ng kasamang magbubuhat. Si kapapa natin, may trabaho yung kanya. Tinutulungan lang tayo magbuhat. Pagkakataon ko na makatulong siya. Kaya ang nangyari, binuhat muna namin yung mga gamit. Hindi ko pa nalilinis yung room. Pero sa ngayon, para mas maganda, lilinisin ko muna yung mga taas at saka paligid. Para at least pag nilinis ko yung room, yung floors, mawax na natin, malinis na yung paligid. Pero yung mga table and chairs na inilabas natin, hindi pa. Ang gagawin natin, doon na natin lilinisin sa labas bago ipasok. Linis muna and then pasok para malinis. Ganon ang style. Ngayon mga kamama, lilinisin muna natin yung mga ceiling at mga wall. Aanuhin natin ang may ginawa akong pangsungkit. Kasi nga yung mga tables and chairs na to, hindi pa nalinis yan. Dahil nga sa kagustuhan ko ng makatulong si kapapa natin dahil may trabaho din yan, na naming ilabas buhatin. Kasi tinutulungan niya ako mag-floors siya kasi yung nagsuswing, yung may hawak na machine. So ngayon, pag natapos natin tong floor, tsaka paligid na yan, malinis na, itong mga table and chairs na yan, pupunasan muna natin bago ipasok. Pag natapos na yang floors natin dyan. So ngayon, ang gagawin natin ay kukulkulin natin to yan kung may mga alikabok. Yan. Kita nyo mga kamama, mayroon akong walis na galing sa atin sa Pinas. Bali ka mama, meron na po, nababada na po natin yan ng chemical. Kaya, ini-scrub na po ng kapapa natin. Oo nga, ilalagay ko lang sa gitna.
Ibabad natin ang ating floor. Babad natin sa kemikal bago natin iskrabin. Oh yeah. Kaya tapos na po siyang mag-scrub. So, kinukuha niya na po yung maduming tubig. So, yan. Scrubbing, ano natin na yan, stripping machine na yan. Stripping machine. Ito naman yung scrubbing machine natin na pwede din siyang mag-scrub, pwede din siyang humigop ng tubig. Double purpose po yan. Pero hindi po siya pwedeng maglinis ng floor para sa yung mga imbak na mga kulay. Pang mga light lang po yan, panglinis. Yung pads niya iba. Kumpara dito sa stripping machine na to, ang pads niyan iba din. So yan, patapos na po siya. Babalawan ko na po yan ng tubig. Malinis na tubig. Tapos niya, ito naman yung ating ipagbabanlaw. So yan, clear water. Para malinis na malinis yung ating floor. So yan Okay. Tapos na po siya. Doon na naman siya sa kabila. Ako naman ang magpa-final ng linis ng room. Papainalin ko ng malinis na tubig. Mga kamama, bago po pumasok ang mga teachers at saka ang mga student, sinisigurado po namin na nagampanan po namin ang aming mga tungkulin. Nalinis po namin ang loob at labas ng school para siguradong malinis. Mga kamama, final rinse na natin tong floor. Ito yung huling punas natin ng tubig. At ready to coat na ito for tomorrow. Bali pa, 2 na to naming nalinis. Pag may nakikita kayong mga itim-itim, kukut-kutin nyo kung kayang matanggal ng scraper o ng Scotch Brite na medyo maliit. Pero kung hindi kaya at naka-ano na siya, naka-imbak na sa floor, okay lang. Iwan nyo na lang. Ganun talaga. Wala ka ng paraan doong magagawa. Kasi parang ukab. Ukab ba? Siya, katulad nito, di ba? Nakita nyo yan, maitim. Maitim yan, di ba? Pero hindi yan matatanggal ang scraper o ano naman. Dahil naka-imbak na siya. Yung boot parang may uka. Ano naman tayo ng tubig? Kasi naka 2 room na tayo. Papunta na tayo sa patatlong kwarto. Ayan, tapos na nating i-scrub, linisin, tanggalin yung mga itim-itim. So, papatuyuin lang natin yan. For tomorrow ay iwawax na natin. So, yan, pauwi na tayo. Akutin na natin yung ating mga ginamit sa paglilinis. Tayo pauwi na pagkatapos.
Yan. Aha. So yan yung mga timba. Bukas na ulit tayo babalik. Yung 4 na room na yon ay ating iwawax tomorrow. Kasi yung ibang room ko, hindi ko pa yun malilinis kasi nga may magtatrabaho. So ihuhuli ko yung mga room na may mga gagawin. Kasi 10 days kami hindi makakapaglinis, sayang. Sayang yung oras ko. So inuna ko yung mga room na hindi nila papakialaman. So ito, linisin muna natin. Para bukas malinis na uli yung cart natin. Pauwi na tayo mga kamama. Balik na lang tayo ulit bukas para sa waxing natin sa 4 na kwarto. Good morning again! Magwawax na tayo mga kamama. Mga kamama, wax po ito. Mga kamama, magwawax na po tayo. Bali, wag nyo pong pipigain. Iganong-ganon nyo lang. Yan. Bago nyo ipunas sa sahig. Bali ka mama, inuuna po namin i-wax yung mga gilid. Tapos kukuha lang po kami ng sukat at pababalik-balikin na lang namin yung map. Kasi mga kamama, iniingatan po natin yung baseboard na makontaminate. Kaya maingat po kaming nagwawax sa gilid ng mga baseboard.
Mga kamama, tapos na po nating i-wax, napakakintab oh, nakita nyo? At nilagyan natin ng sign para hindi sila pumasok. So, pero may second coating po yan mamaya. Bali, 2 coating po ang gagawin natin. Pakita ko sa inyo yung 3 pa. Ito yung isa natin. Yan. Ilagyan natin ng sign doon sa kabila, both side, para kung may mga technician po na pumapasok, eh, hindi sila, hindi sila, so yan, nakita niyo, uy, may buhok ah. Ay, naku, bakit may buhok? Kunin natin ang buhok. Ano ba yun? Sana pa siya. Bumalik pa sa bagay, may second coating pa naman ako. May radyo na nagkaroon ng bubble, pero may double coating naman ako dyan. So yan ang kintab, ang ganda. O yan, kita nyo. So balikan natin yan siguro after 2 hours, baka tuyo na. Muna natin ang takip itong ating bucket para hindi ma-dry yung wax. Lagyan natin ng plastic kasi babalik pa tayo naman. At least pag nabuo kasi yung wax na, magbubuo-buo. So yan. So yan, takipan muna natin. Mamaya sa final coating. So mga kamama, tapos na ang final coating natin. Yan. Tapos na. Napakakintab. Ang ganda oh. Grabe. Yan oh. Tapos na po yan. Ibabalik na lang natin ang mga kagamitan na inilabas natin. Yan, yung mga yan. So yan. Yan. Napakaganda ng pagkakatira ko dito sa yellow na to ah. Napakaganda ng ko dito oh. Grabe. Sarap tingnan. Pero lagyan pa rin natin ng don't walk para at least alam nila. So yan. Patay naman ang ilaw. Sarado na natin. In case na may pumasok. Ang po mga kamama. Tapos na po tayo mag-wax. Ibabalik na lang po natin yung mga upuan na yan. Yun lang po. Tapos na tayong mag-wax, maglinis at balik-balik na lang yung ating mga upuan at saka mga tables. Bale, pupunasan natin yan bago ipasok. Kasi nga last time hindi natin napunasan bago ilabas. So, malinis na yung ating kwarto. Kailangan, bago ipasok, malinis na rin yung ating mga tables and chairs. Ito ang mahirap tanggalin, yung tape na, scotch tape na puti. Tsaka yung black na yan. Yan ang mahirap tanggalin. Bali ito dapat hindi ko tatanggalin. Kung yung dating teacher ang gumamit nito, hindi niya ito ipapaalis. Kaya lang, itong mga table na to, ay mapupunta sa kabilang teacher. So, iba naman yung style ng table niya. So, kailangan kong tanggalin. Kasi nagpalit sila ng table dahil yung baitang uno, maraming student ngayon. So, kinuha niya itong maliliit para magkasya sa kanyang kwarto. Kaya kailangan ko itong alisin.
Yung uka na yan ng table, kapag nalagyan ng tape yan, ang hirap tanggalin. Kasi malalim, hindi siya pantay. O, kita nyo yan, lagayan kasi yan ng lapis. So, minsan yung mga nameplate, dito nila itinitape, ang hirap tanggalin. Pagdating ng deep cleaning. Ayan o. Mukhang wala na siya, pero pag natuyo yan, meron pa yung mga tape. So yan mga kamama, na ibalik na natin yung mga upuan. Ganyan lang ang style niya kasi ang teacher na ang bahala dyan mag-ayos ng mga arrangement ng tables in chairs niya. Kaya nilagay lang natin sa gilid at sa gitna naman yung mga tables. Bali yan po ay malinis na from top to bottom. Patayin natin ang ilaw. So yan po. Nailagay na natin lahat. Pero yung iba po na nasa taas, hindi ko pa naibaba kasi yung mga teachers po siguro yung magbaba. Sila na po ang magbababa niyan, yung mga teacher. Kung saan nila inilalagay. Kasi sila po ang naglagay sa taas. So yan, naibalik na natin yung mga upuan at lamesa. Ito yung isa. Ang daming upuan. Maraming table dito kasi maraming student ngayon. So, yan. Naibalik na natin. At yan yung floor niyan, malinis na yan. Retouch na yan bago pumasok. Retouch ko na lang yan. So, yan o. Bali mga kamama, hindi na ako nakapag-video habang binubuhat namin ni Kapapa yung mga table and chairs. Hindi ko na na-video. Pero yan, nabuhat namin po mano-mano, isa-isa. Kaya yan, mga ano na yan. Yan. May na mano-mano na po namin ulit ito. Yan. Bali, ang guro na po talaga mag-arrange niyan. Ang mahalaga po, malinis na po. So, yan pati floor. So mga kamama, lilinisin na uli natin yung mga rooms na naiwan natin kasi nga 10 days tayong hindi naka-work. So ngayon, mag-i-start na muli tayo ng paglilinis. Same procedure lang po.